Pakikita ninyo ha, kung ano meron talagang tapang si Lacson. Pasok. What objective is being served by repeatedly advancing this narrative? Bakit tila ako ang palagi niyang tinatarget? Baka type ka. Yung si Lacson tinatarget lagi si Marcoleta. Hindi, baka mamaya. Sa tingin ko lang ha. Kung ganun ang patakaran sa kamera na yung mga maiingay, paglabas ng hearing may natatanggap na envelope, baka ganyan din sa Senado. Bakit naman pag-iibahin? Baka nga mas malaki pa natatanggap sa Senado eh. Baka kaya, ang ingay nito eh. Ito si Lacson. Kaya ka pinag-iinitan. Dinala ni Senator Rodante Marcoleta sa Senate plenary ang hinaing niya tungkol sa di umano'y pag-splice ng video patungkol sa kanyang pahayag kaugnay ng usapin sa Kalayaan Island Group o KIG sa West Philippine Sea. Misleading daw ang video clip na ipinost ng kampo ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na anyay pinagdugtong-dugtong ang mga pira-pirasong pahayag niya sa Commission on Appointments hearing noong February 4. Una ng pinasinungalingan ni Lacson ang paratang. Cheap fakes. These are deceptively altered contents created Itong sinasabi dito, to si Lacson, nag-chop-chop, nag-splice. O kung ano yung sinasabi ni Marcoleta, kinap-chop-chop-chop, pwede kasi yun. I-chop-chop mo, tapos may iba konteksto. Katulad ng pagkakaintindi doon sa mga ibang bagay-bagay dahil itong mga loko-loko na mga vloggers, nag-chop-chop, tapos iibahin ng kwento. Pwede kasi, nagagawa yan. Pag iba na dugtong mo. Ang masama dito, hindi vlogger to si Lacson, pero nagpapakalat ng fake news. Kaya, inireklamo nito si Marcoleta. through basic editing techniques. May appear simple, yet their consequences are profound. With nothing more than selective splicing, omission, or rearrangement, narratives can be distorted. Tingnan po ninyo kung ano ang sagot ni Lacson. Ha? Kayo mag-obserba. Anong klaseng pagkalalaki meron si Lacson? Anong klaseng pagkatao meron si Lacson? O sige, bago nyo marinig yung sagot, pwede ba ilagay nyo sa comment section? Ano sa tingin nyo pagkalalaki at anong klaseng pagkatao meron si Lacson? Sige, lagay natin. Decisions can be damaged and truth itself can be compromised. Taken out of context daw si Marcoleta at sa orihinal na pagdinig sa CA, ginamit lang daw niya ang halimbawa ng giving up the KIG bilang hypothetical scenario para ilarawan ang legal complication sa pagdedelineate ng West Philippine Sea. Maaari raw may legal implication ng ganitong uri ng pag-edit ng video. Posible raw itong pumasok sa ilalim ng Cybercrime Prevention Act. Kasuhan mo na. Nako, delikado. Cybercrime na to. Kasuhan mo na yan si Lacson. Partikular sa mga probisyon laban sa online libel at video tampering. Nasa sesyon din si Lacson habang nagsasalita si Marcoleta. Nasa session si Lacson. Habang binabanatan siya ni Marcoleta. Pakinggan ninyo ang sagot. Pero hindi ito tumugon sa mga pasaring ng kapwa-senador. Bakla! Andyan, hindi siya sumagot. Hindi, ako anong tawag mo ron? Duwag o mahina utak? Yan lang naman yun eh. Kasi andyan dyan eh. May camera. Hindi naman basag ulo ang usapin. Harap-harap tayo. Walang traiduran. Walang baklaan. Walang behind the back. Di ba minsan nakakainis yung ganyan? Parang tipong ang bait-bait pagkaharap mo tapos pagtaligod mo binabanatan ka. O yung iba naman, ang daming bulong-bulong sa likod. O, pagkaharap ka naman hindi masabi. Ang daming taong ganyan. O, kaya harap-harap ito. Ito, at least formal. Walang away na magaganap. May camera pa. Tahimik si Lacson. Kayo umusga. Duwag o mahina utak. Kaya hindi makasagot kay Marcoleta. It's simply by way of manifestation as a member Si of Senator the Amy Committee Marcos lang ang sumunod on na nagsalita Appointments. na sinuportahan I was si Marcoleta. Tempted daw sumagot si Lacson pero pinili niyang magkibit balikat kaugnay nito. Ay, tempted sumagot pero pinilit magkibit balikat. Anong kibit balikat? Ha? Ganun ba yun? Ganun ba? Paano ba ang kibit balikat, Lacson? Ganun. Sabi ni Lacson, baka raw mas maintindihan ng kanyang colleague ang isang Chinese writing na nagsasabing mahirap ipaliwanag sa isang summer insect ang konsepto ng yelo. Bakla! Alam mo kung hindi ka sumagot nung harap-harapan, dapat di ka na sumagot. Kasi ito expression ko lang, I have nothing against sa mga bakla. Marami namang bakla na matatapang. Sabi nga ni Sir Jack, yung mga baklang maayos, guding. Ito bading. Di
di ba? Magkaharap kayo, hindi ka sumagot. Tapos, nung nakatalikod, sasagot, hindi ko alam kung saan niya sinabi to, kung sa media or nag-post siya sa Facebook. Other than that, nagmukha kang keyboard warrior. Nung kaharap mo, hindi ka makapagsalita. Anong klaseng pulis to? Anong klaseng senador to? Yan lang ay iisipin mo dyan. Duwag to si Lacson o mahina utak, hindi niya kaya sa intellectual debate si Marcoleta. Or talagang takot siya. Pero mali ang dapat di na siya sumagot. Kung naduwag siya or hindi kaya ng utak niya, hindi na siya sumagot. Yan si ginagawa niyang yan. Kabakla. Sasagot ka pa. Para kang binata. Para kang keyboard warrior. Dagdag ni Lacson, walang anumang splice na nangyari dahil ang mga pahayag ni Marcoleta sa pagdinig ay madali na iintindihan kahit daw ng isang kindergarten student. Naku, may pa-kinder ka pa. Kahit kinder, maiintindihan, bakla ka. O hindi, wag na bakla. Duwag. Gagawin mo ba yung harap-harapan nyo? Tatahimik ka, tapos pagtalikod, ang dami mo sinasabi. Kahit kindergarten, hindi gagawin yung ginagawa mo. All boys school kami. Alam ko yan. Elementary, high school, college, all boys school. Graduate ako ng college, all boys school kami. Hindi gawain ng lalaki yan. Pulis ba talaga to? Nauna na rin sinabi ni Lacson na entirely baseless at malicious imputation of wrongdoing ang paratang na minanipula ang video. Tingnan mo, Ping Lacson, tas mukha ni Marcoleta. Galing sa Facebook ni Ping Lacson. Ambira. Wrong move dito si Ping Lacson. Marami tuloy na mag-iisip na yung sinabi ng dating senadorang si Miriam, totoo. Alam niyo kung ano yung sinabi ng dating senadorang si Miriam? Ano sinabi? Lagay niyo dyan sa comments. Anong sinabi ng dating senadora kay Ping Lacson? Para sa agenda, Alam nyo, idugtong ko lang ha, kahit anong sabihin ni Lacson na sagot kay Marcoleta, walang maniniwala. Wala kasi too late. Pwedeng iisipin ng tao, ay, tinuruan to magsalita ng mga sekretary niya, yung staff niya, o baka yung dancer niya. Hindi ko alam kung sino nagturo sa kanya. Yan ang iisipin ng taong bayan. O kaya kahit anong paliwanag na gawin mo dyan, wala ka. Baka isipin nga para kang si Risa eh. Oo, kinucoachan, kaya lang nakakasagot may coach.